Evening ulit. Ire-record yan, Okay. ka-capture yung audio natin. So once Sige. again, good evening and good day to everyone. And I'm glad to welcome uh, our guest for tonight, our resource person. He's with the radio industry since 1993, and he have been to four radio stations in AM, particularly as writer, researcher, anchor, and reporter. He's one of our prime Kapuso news personality in AM radio. Without further ado, our super radio Kapuso reporter, Sir Rodel Vega. Sir Rodel, good evening. Good evening, Mark. Magandang gabi din. Magandang gabi sa lahat na it's an honor na kahit papano may ma-share ako dun sa endeavor na to sa gawain ito. Okay. Natatawa ako, sir, na kanina prior dun sa babalikan natin yung medyo nagkaroon ng technical issue. Ang ganda binanggit nyo, no, na innovation. The AM radio is focusing more on a news and commentary with combination of dramatization and music. So going back on the key stages and considerations on your programming right now, doon po sa mga binanggit niyo po kanina, alin po doon yung masasabing yung gustong-gusto ninyo bilang AM radio practitioner? Yung innovation kasi is parang kumbaga hindi nakakahon yung listener mo doon sa isang specific form lang like information tsaka information dissemination, kung gathering information tsaka yung sharing information, at least na-entertain din sila. Lalo na sabi ko nga kanina, merong innovation ngayon ng radio industry, ang radio broadcasting sa AM, na pinapasok nila yung mga drama at music doon sa program, yung kanilang pag-conceptualize ng program. Lalo na sa whole day, hindi lang pakikinig o pag-share ng balita, pagbabalita. Maganda yung kasi pali hindi sa akin ang tao hindi nauuya, di ba? Kasi meron siyang after sila makinig ng balita, pwede silang makinig ng drama, makinig ng music, makinig ng balita dito sa showbiz, which is I failed to interject or to insert kanina. Kumbaga yun ang isa sa mga gusto ko ngayon nangyayari. Tapos may participation din yung tao dahil doon sa mga pagbabalita, tapos doon sa music, tapos doon sa mga drama, like yung adaptation namin, yung hiram ng AM doon sa concept ng FM na nag-exist na dati pa, na may drama rin sila. Although nag-originate yun sa AM, pero sa yung FM ginamit din nila. Tapos binalik ulit sa AM from the FM. May participation yung mga listener. Like syempre gumagamit din tayo ng technology, mga text pag-text sa radio station, yung kanilang yung opinion ng tao sa in particular, lalo na doon sa mga drama na papakinggan nila. Yung mga napakinggan ng drama na sabi nila, dapat ganyan, dapat naghiwalay sila, di ba? Nakikita mo yung Pilipino. Kasi sa Pilipino, gumagamit siya hindi lang sa TV siya na nahuhook Nahuhook din siya sa drama pag hindi siya nanonood ng TV. At na-express din niya yung kanyang nararamdaman through pagka-text doon sa radio station using modern technology. Using itong cellphone, minsan nag-chat sa amin. Ganyan, yung nagiging bagong ngayon, magiging ngayon sa radio station. Nakulinis ako. Siyempre may mga nag-evolve na sa technology, no? So, nabanggit nyo kanina yung
mamaya ko itatanong pala yun. Ngayon tatanong ko po ngayon, may mga inalis ba kayong mga ways on how you gather news, how you produce program in AM sa pagpasok ng mga new technology or natawag ng internet, media? May mga naalis po bang processes na hindi na May ano, ginagawa, naalis na meron, process? pakiulit mo? May na wala po bang process sa AM radio? Na halimbawa may mga ilang ano po ba kayo, production process na hindi na ginagawa dahil dun sa mga evolution of technology dun sa AM radio? Alam mo ano, siguro, isang broadcast sa AM radio, yung mga, let's say, no, sa program, dati kasi ano eh, ang ginagawa namin may, ano na yun eh, modernista kasi ngayon eh, with using computer. Dati kasi ang ano, nasa 8 track pa eh. Di ba? Mga tapes pa noon eh. Ngayon hindi na eh. Um, hindi na rin kami gumagamit ng mga ano, ng mga plaka, di ba? Wala na po, ano na yun eh, outdated na. Ang ginagamit ngayon, lahat ng ano, makikita mo, ikaw naman experience mo na yun sa DCWB. Lahat ng mga plugs, lahat ng mga content, yung materials for broadcast na kailangan i-play, nasa computer na siya. Nakita mo yung mga computers natin doon, ang dami, di ba? Ando na ngayon nga, merong audio box, di ba? So hindi na kami dati na may player, yung yung cassette tape o yung 8 track, ganun. So pindot na lang yan, pindot na lang yan. Kaya kailangan mahusay at mabilis yung ano yung pagpindot ng yung PA tsaka kumbaga yung sa ano naman sa music naman magbibilis siya mag-type ng title, lalabas kagad yun doon. Makikita mo kagad yun para mo i-play mo. So yun yung mga dating ginagamit na wala na. Pero pag sa radio drama, usually ngayon wala na rin na ano, wala na rin yung kasi siya yung pag-produce ka ng radio drama, may mga bao, something ganyan. Tapos yung pagkabayo, wala na yung ngayon. Naka-computer na rin yun. Ini-insert mo lang ng editor yun. Ang nakikita ko sa kanila pag sila nagpo-produce yung both doon kay Papa Dudut na program tsaka yung sa amin kay Tony Aquino. Ano lang, script lang, tapos yun, palitan lang ng dialogue, tapos yung mga sound effect, ilalapat na lang nila pag natapos na. Dati kasi, pag sinabi, siguro natatawa ka, di ba, may ano, pag radio production, lalo radio drama, may maglalakad, may tak, 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 di ba? Merong kabayo, merong ano, may bao. Tapos pag may sunog, yung mga plastic na kinakrampol, ngayon hindi na. Hindi lang namin ginagawa kasi yun yung bagong teknolohiya, yun yung advantage ng new technology pagdating sa broadcast. Ano na siya, kumbaga it make producing program at saka it makes producing program and doing your live program very easier ngayon kaysa naman nung mga panahon na dati kasi meron pang mga ibang sabi natin Jurassic na mga method na bawarahan. Isip I ko hope din you, po, sige pa, sige, naisip I ko hope din you po, get yung ano, kung ano yung idea ko. appreciate yung idea. Naisip ko din yung, may mga, kasi di ba nakikita ko minsan dun sa, hindi ko na siya tatawagin kabila, hindi ko na naman kalaban yung sina Miss Doris Begonia, ang background nila niya minsan ay naglalakad na pusa doon sa bahay nila. May mga nagwo-work from home pa rin kayong mga komentarista. Isa pa, maganda yung tanong mo yan kasi unang-una, diyan papasok yun eh. Diyan pumapasok yung kanina initakil natin yung advantage ng modern technology, yung work from home. Nasubukan niya nung pandemic time. Hindi maraming mga anchors noon na dahil nga yung ibang kasi hindi lang sabihin natin hindi lang sa radyo, meron pang TV. Like the ABS noon, may yung teleradyo na
Radyo TV sa amin ganun din. Before, pinapayagan may nag-work from home. Pero doon, yun sa kabila, di ba? Sa amin hindi. Hindi kami pinayagan ng work. Um, Kasi hindi yata pinayagan yung mga anchors namin mag-work from home. Kasi nakikita ko nagpumapasok din sila eh. Dahil hindi namin kinuha yung work from home. Yung ibang nasa broadcast, yung sa TV, may work from home. Yung sa MM na yung work from home. Pero sa BB, pumasok din kami. Maganda rin yun kasi nakikita mo yung modern technology na gamit din yung social media. By the use of katulad ng Zoom, yan. Yung meron pang may mga bang technology yung meron silang ginagamit Skype, di ba? Nagamit namin yan. Dito sa broadcast sa BB dahil TV nga at radyo, nagagamit na namin yung Skype. Tapos meron pa silang itong Zoom meeting, lalo na pag nag-i-interview sila, hindi ka kasi pag dati pwede kang mag-invite ng guests sa program mo live sa station. Pero dahil dun sa pandemic sa 2020, talagang pinagbawal. Ang ginagawa nila, Zoom broadcast na lang o kaya Skype. Tapos meron pa silang isang WhatsApp yata hindi ko pa alam ano bang term na ginagamit ngayon. Yun ang naging pamamaraan paano nagtuloy-tuloy yung pagbo-broadcast sa radyo. Tsaka sa TV na rin siguro. Kasi makapapansin mo doon sa 24 noon si Iya Bilanya, most of the time ng pandemic, ando siya sa bahay Tapos meron din mga ibang mga reporters na hindi lumalabas. Ibig sabihin, although nasa field sila, road na nila lumalabas, sila doon sa bahay, sila gumagawa ng story doon, tapos doon na sila nag-live sa bahay nila. Ganun na nagiging kalakaran ng panahon ng pandemic. Kasi limited nga, saka nag-iingat na rin. So, dahil yung mga press con kasi nung pandemic, wala namang press con, by Zoom na rin. Yun ang isa sa mga nakita kong advantage ng technology, yung news gathering. Nagamit namin yung technology na yan by Zoom o yung Skype pag nagkakaroon ng press con, yung Google Meet, yung mga ibang mga forma na hindi ka na kinakailangan pumunta doon sa venue. Mag-set up na lang yung organizer, yung mga official, yung kanilang staff, tapos yun, mag-log in ka na lang doon para sa isang press conference by Zoom or by online press conference lang. Doon pa noon ng pandemic. Since At nababanggit saka ngayon, ginagawa na rin nila, pero hindi ganun katulad ng panahon ng pandemic. Kasi ngayon naman yung mga press con yan mostly in-person na press conference. Okay? advantages, kung kayo po ang tatanungin, Hmm. halimbawa, just Nawawala ko. in any case po, open po kayo mas gugustuhin niyo po ba na work on site o magkaroon po ng hybrid setup sa media industry, particularly sa radio news gathering? Sa radio news gathering, kasi depende yan Depende siguro sa situation. Pero mas ako prepare ko yung dahil wala naman kung wala naman talagang health hazard, hindi dangerous, walang hindi malalagay sa danger ang buhay ng reporter, bakit hindi in person? Pero kung like said, nasa natin, ang kino-cover mo is armed conflict, hindi ka naman pwede pumunta dun sa isang lugar na magpatawag ng press conference ng mga rebelde, di ba? Mag-zoom na lang kayo, di ba? Tapos, meron pa, mas maganda kasi, gaya ng sinabi ko, yung in-person. Pero kung meron mang hazard, dangerous for the part of the reporters gathering the story, gawin na lang natin by online o tinatawag natin. Ginagawa ng online na press conference. Kasi ngayon marami pa rin hanggang ngayon. And I know ang Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa rin sila nagpapatawag ng press conference in person.
online pa rin sila. Nagbibigay ng briefing pag ano yan, every month briefing nila dun sa status ng economic history o economy pag pinag-uusapan ng story ng economic at finance. No? So, tumako naman po ako dun sa challenges na na-encounter ninyo in adapting new technologies in radio broadcasting processes and how you address those challenges po, no? So, ano po yung mga challenges na yun? Paano niyo po na-resolve? I'm speaking as a reporter, hindi ang anchor. Mhm. O siguro mamaya ipapasok ko na rin na yung experience ko as anchor dun sa mga modern technology. Number one, gumagamit tayo sa amin ng telepono most of the time. Kasi hindi na kami gumagamit ng radyo, which is the radio reporters used to couple of years back. Dahil bakit? Dami na kasing building sa Metro Manila. When you speak of radio, yung signal niya nasasapawan na ng mga buildings na kumbaga yun ang nagbablock doon sa technically yun ang nagbablock doon sa signal mo papunta doon sa studio mo tsaka doon sa equipment mo. Kaya ang pangit na rin. Telepono, cellphone. Kaya lang napakadali, di ba? Dahil lang sa'yo, i-report ka, pero mayroong disadvantages din. Number one, minsan may time niya na ang pangit ng signal. Minsan ang time niya na nag-report ka, may konti pagkatapos ng report mo, sabihin sa'yo ng desk, bakit parang nagiging robotic yung nag-fluctuate yung signal, nagiging robotic yung boses mo. Minsan naman, nasa gitna ka na nag-report mo, napuputol. Yun ang ilan sa mga challenges ng modern technology. Although sinasabi natin modern, kasi ito na yung makabago, kaya lang, syempre, siguro naman, the ordinary people na experience it. Pag nakikipag-communicate kayo using cellphone, minsan napuputol. Ganun din kami as reporter, minsan nag-report, napuputol din. Diba? Pangalawa, yung sa internet, modern technology, press conference, nag-lag, di ba? I-signal din yun. Minsan nasa middle ka nang nagtatanong ka, sabihin ng moderator, oh, Mr. Vega, oh, sir, hindi ka namin maintindihan, ganyan yan, nakapost ka, robotic yung mo, di ba? Ngayon, nakikinig ka naman doon sa nai-explain, ganun din, minsan, alam mo naman kasi sa dami rin gumagamit ng mga modern technology using cellphone, internet, nagkakaroon din tayo ng problema. Sabi nga, walang perfecto sigurong technology. Walang perfect technology. Na minsan talaga nagkakaroon ng problema. Pangalawa, doon sa pag-broadcast mo, kadalasan mag-i-interview ka. Interview. Gumagamit kami katulad ngayon, tayo nag-uusap tayo via Zoom. Pwede natin yan, pag sa interview sa program ko, I can have you in a Zoom interview, the same time, napapanood ka ngayon sa FB Live namin at napapakinggan ka sa DCWD. Simultaneous yun. Kaya lang, may mga cases o may mga time na during the conversation o during the interview, minsan naglalag din. Minsan napuputol din. Minsan hindi rin naririnig. Diba? Yan ang isa sa mga problema din ng modern technology. Kung hindi tayo online, ganyan, telepono lang, phone patch. Minsan, sasagot sa'yo, mamayang konti, mapuputol. Mamayang konti, nag-robotic, bakit ang signal? Matawagan mo ulit siya. So, yan ang isa sa yan ang mga problema. Yan yung mga tinatawag nating mga challenges na kakaharap namin ngayon. Kasi, pero naman yan little by little siguro ma-improve din naman yan Sabi ko nga, wala kang perfecto Diba? Yun lang. Ang mga nabanggit ko dito sa social media, no? Meron din po ba kayong mga napansin na, of course, yung no offense sa mga vloggers,
sometimes they tend to act as an expert, or they feel na they 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 are they are someone in the broadcasting industry, or they even so how do you manage yung mga vloggers na siyempre delikado po sa yung, yung misinformation, Ah, paano niyo yung po siya? about the vloggers naman, wala, I have nothing against naman sa kanila. Ang problema lang kasi, kadalasan, walang, hindi na masyado na susunod yung ethics eh. Like, I give you a great example na nangyari. Siguro, mag-isang buwan na. May sikat na vlogger, hindi ko alam kung pangalan niya yan eh. Sikat na vlogger siya. Alam mo, hindi ko masyadong kilala yung mga vlogger na yun. ang ano siya, ang dami niyang followers, di ba? Yung isang opisyal ng PNP, yung anti-cybercrime group, tinap siya na makasama nila na sa mga operation para mapakita kung ano yung mga ginagawa ng ano ng kanilang unit. Ah, um, Tapos during the time merong ano, ito yung ang name ng vlogger, sino yan? Kalimutan ko. Uh, ano, malaman natin mamaya, di ba? Um, yung As, time na yung anti-cybercrime kasi, ACG, mostly ang kanilang operation, yung mga Pogo, yung mga offshore gaming, yung mga Chinese, di ba? Uh, ang si Rendon Labador, alam ko kung ano, vlogger siya. Sinama niya siya, at sinama ng official sila Rendon. Nag-grade sila dun sa Makati operation ng isang Pogo na may mga pinagkatrabaho na Chinese, tapos malupitan, saktan. Nung nahuli na ngayon, syempre operation, nahuli na ngayon yung mga tao, nakaupo sila, ang ginawa ni Rendon, nag-live siya. Oh, nag-live siya. Ito po si Rendon, dito po tayo sa ganyan, ganyan. Meron po nahuli. Ang ginawa niya, pinokos niya mga camera doon sa mga tao. Yung camera niya, pinakita niya mapagmumukha ng mga tao. Which is, kasi pag suspect kasi, hindi mo pwedeng i-focus yung mukha sa camera. Gusto lang ginagawa nila pag sa video, sa TV, binublur nila yan. Diba? May privacy yan. Ang nangyari ngayon, siyempre, sikat siya sa vlog. Nakita yung vlog niya ng mga kamag-anak, sumugod ngayon doon, nagkaroon ng tinatawag ng commotion. Ang pinupunto namin dito, yung mga vlogger kasi, kadalasan yun, hindi na alam yung ethics eh. Di ba? Di mo alam na bawal tong ganito. Kaya na sinabi ko kanina, magbablog sila na may aksidente, papakita mo yung mga page ng mga nasaktan, hindi mo pwede gawin yun. So, although sila dumadami, yung panahon ng kampanya sila, alam mo, may time mga na sila pang sinusuportahan ng mga ng mga kandidato. Yung baga sila pa yung binibaby. Yung BBM headquarters, sila ang baga sila taking care of sila eh. Dahil, bakit? Marami, kasi sila eh. Pag sila nag-live kagad, ang dami ng viewers eh. Hindi katulad ng traditional media. Iintay mo pa yung newscast para mapanood ng tao. Sa amin, ganun din. Bago namin may bato yung storya, siyempre, meron pang, it will take time. Sila kasi, pag pinindot nila yung cellphone nila at nagsimula silang mag-record, tapos in-upload nila, ay doon na yung doon na nagsisimula yung pagdadami ng views nila. May time din na ang Malacanang, ng panahon ng BBM, through Secretary Trixie Angeles, i-accredit yung mga vlogger, which is pumalag yung mga traditional media, yung malaki ng press ko. Kasi hindi naman natin pwedeng accredit lahat yan eh. Unang-una, wala silang masyadong alam doon sa
ethics. Although, merong mga vlogger na talagang reporter na at nagbablog pa at the same time. Which is, alam nila kung ano yung laro. Alam nila yung rule of the game. Yun nga. Ganun yun. So, punta naman po ko doon sa mga audience behavior, no? So, meron po ba kayong na-notice na mga notable changes in audience behavior and preferences, particularly in the that cultivate your content and delivery of news and radio broadcasting? Siguro yung behavior ng tao. Makikita mo yung behavior ng tao pag in radio, pag sila nag-react. Kasi dapat, tama yung ginagawa ngayon eh. At siguro 20 years, nangyari yan noong 2020, nagsimula yan. Yung mga may pwedeng mag-text yung tao, diba? Mag-react. So, ngayon nakikita ko, ano sila eh, aware sila sa nangyayari, yung sa paligid. Makikita mo pag yung may report, diba? Report ka ng, sabihin natin, merong may sabihin natin merong anomalies o kaya may nahuling rapist, sinintensya na rapist, magte-text yun sila. Mababasa mo sa text. Minsan may mga ganun, may nakikita namin. Mababasa mo, tama lang yan, ganyan lang yan. Ano sila, kumbaga, nakikerry the way sila doon sa istorya. Pangalawa, like recently yung nangyari na nangyari dyan sa West Philippine Sea, yung panghaharang ng China. Nakikita mo yung behavior ng tao na nagpa-participate sila. Dapat lang ganyan. Yung opinion nila, i-express na through the way na pinapadala kagad na sa stasyon. At the same time, yung mga anchors naman, nababasa. Sa akin din, sa messenger ko, kaya sa FB ko, minsan pag may report ako na ganito, traffic, ganyan, sabi, yung mga concrete reblocking, minsan nandiyan sa EDSA na nagiging dahilan ng traffic, sabi sa akin, baka yung mga hinahat ng Yamashita pressure, hindi pa makita ng DPWH dyan. Minsan ganun mga joke na napada sa akin. Yung nai-influensyahan mo ba sila? Tapos yung behavior nila, minsan nagiging uh, minsan magiging wild yung behavior, maging violent. Depende doon sa balita na kukuha nila eh. Di ba? Yan ang na-obserbahan ko. So, na-change mo yung isang perspektibo nila sa balita. Like, nagbalita ka na mga, sa akin, no? May istorya dati, yung mga dito sa, mga namamalimos na mga badyaw. Binalita ko na, na sino ng DSWD. So, ang ano nila, ang nag-comment ng mga audience is bakit pabalik-balik sila doon. So, na-perform mo sa pagbalita mo, perform mo yung opinion nila. Bakit pagdating ng Christmas, lalabas na. Before, bago dumating yung Christmas, dumadami yung mga street dwellers, dumadami yung Dahil meron daw, merong nagbibigay, merong kikita, at saka sabi, merong mga what we call that, mga sindikato, which is sinasang-ayunan naman ng listener mo. Di ba? Yun yung kadalasan. Ito po na po, Okay? may tanong rin po ko. In the context of development communication, how do you ensure that your radio news broadcast contribute to positive social change and community development? Medyo ano yun alam mo, mahirap din mo na ah, laging positibo eh. Kung yung ibinabalita mo like sa akin balita tayo ng presyo ng bilihin, di ba? Nagbalita tayo ng dahil mataas yung presyo ng bilihin, ganyan, yung di na makaagapay yung mga tao, pero merong si Aling Tessie na nagkakarinderya sa
kahit na atas yung presyo ng bilihin, talagang pinagtyagaan niya na panatilihin na mababa yung kanyang mababa yung kanyang paninda, pagkain dahil maraming umaasa sa kanya. Ha? Is ano kumbaga, yung positibo doon yung mga taong umaadi sa kanya bilang isang negosyante. Pangalawa, meron din pa siya, di ba? Alala mo yung yung istorya ng pagpag, di ba? Kasi kumbaga nakatulong yung pagpag, ma-aware yung tao, maging yung gobyerno na marami pa lang mga tao na kumakain ng mga tirang pagkain. Yung mga leftover food. So, siguro, yung story yun, hindi lang local media ang ah, nagpa-putok, nag-ere, hindi lang sa broadcast, sa radyo, hindi lang sa TV. Naging dahilan yan para bumuhos yung tulong doon sa community na merong nagtitinda ng pagpag, which is doon sa may tondo. Which is, bukod ngayon sa pagtitinda, although nagtitinda pa rin ng pagpag sila, meron sila iba pang kabuhayan. Ang pinaka-ano ko doon, ang pinakabalita ko doon, meron din silang parang um, yung tindahan yung tiyangge something or yung maliit na palengke na binabagsakan ngayon ng dati, ewan ko lang kung meron pa ngayon, ng mga murang mga gulay na galing naman sa Divisoria. So nagkaroon ng positive change yung story yon doon sa community. Kasi ang talagang tinutukan yung bilang ng dyaryo, bilang ng TV, broadcast, na dokumentaryo pa yun. Dahil na yung kahirapan ng tao, hindi mo kumain na sila ng leftover foods. Pero ngayon, at least meron pa rin ganung negosyo, kaya lang merong tinatawag tayong merong nakapag-contribute sila doon sa pag-develop ng community na magkaroon ng isang maliit na um, parang tindahan at hindi lang yung pagpag ang kanilang may ibebenta. So, yun nga po, no? Napakaganda ng naibubunga ng radio sa society po natin. Pero, nakita po natin yung prevalence ng mga podcasting, ng mga on-demand content. So, in that sense, how do traditional radio news correspondents stay relevant and stay put? And what strategies do you employ to reach diverse audiences in that case? Siguro may advantage yung mga podcast na yan. Diba? Kaya lang, sa traditional radio news correspondent ng mga reporter sa radyo, mas kami pa rin yung pinakikinggan sa umaga ng mga ordinaryong gumigising na manggagawa, buksan nila yung radyo nila, yung mga nasa palengke, di ba? Makikita mo, relevant pa rin siguro kami. Sa mga palengke na lang makikita mo, napansin mo, either nakatutok sila sa FM, pero sa umaga kadalasan nakatutok yun sa AM at nakikinig sila ng balita. Ay yung mga nagbabalita na yun, yung mga radio correspondent reporters, mga broadcast. Hanggang ngayon siguro din. Kasi yung podcast kasi minsan kasi podcast ka, may mga topic, ganyan, may participation ng mga iba pang ng community, pero hindi ka tulad yung ibabalitin mo na nasa kali kagad, yung sa channel, sa sikmura. Tapos napapakinggan may lagi ng mga nasa ordinary mga mayan. Siguro I think sa akin relevant pa rin yung nasa broadcast industry sa mga panahon ito. Kung strategies naman siguro, ginagawa na rin namin
may mga radio reporters ngayon, may mga anchor, nagiging vlogger na rin. Di ba? Di ba? Kasi, para makahikayat kayo na makinig kayo dun sa radio station namin. Di ba? Para makita ka rin. No? Kasi kung hindi mo balita sa radyo, pwede mo balita doon sa yung vlog. Like LA, I know, nabutan mo si Luisito. Ang year ka ba nun? Diba? Si LA kasi, mahilig sa vlog yan. Ang ginagawa niya, pag nagbabalita siya, like na-feature niya yung mga lumang kotse ng mga past presidents, binalita niya sa radyo, ang ginawa niya ng istorya para doon sa kanyang vlog. Ganun yun. Yeah. You're hitting two birds with one stone, parang ganun. Tapos ito po, no, bilang panghuli, no, saan po kaya papunta ang radyo ngayon? Given with the future trends and developments, saan nyo nakikita ang future ng radio broadcast industry? May nagtanong sa amin yan kung relevant pa ba o patay na ang radio. Ang AM in particular. So lang. Ang masabi ko lang, kasi pagdating ng panahon, may bagyo, bagsak ang internet, pero meron kang transistor radio, may baterya, at kami naman gumagana, may kuryente kami sa aming studio, at hindi pa bumabagsak yung aming transmitter, tuloy pa rin yung aming pag-broadcast. Tuloy pa rin yung pagbibigay namin ng impormasyon kung nasaan ang bagyo. Tuloy pa rin ang pagbibigay namin ng impormasyon kung sino-sino lang ang lugar. Nakikita ko in the future, although magkakaroon ng pagbaba ng mga listener, yun ang challenge sa amin. Pero hindi kami mamamatay. Hindi mawawala ang radyo. Yan ang sabi ni Sir Mike sa amin nung nabubuhay pa, radio will still exist. Kahit anong gawin mo. Kasi, tingnan mo, ang TV, madali yan eh. Pag nawala sila ng kumbaga, TV, napakadali lang, napakahirap i-produce ng isang news sa TV. Sa radio, may script ka lang, alam mo yung tama yung facts mo, factual ka. May bubato mo na. At as long na merong signal, as long as merong gumagala ang transmitter mo, makapaglingkod ka ba sa tao. So lang masabi ko, although mabawasan kami, pero hindi kami mawawala. The radio will remain. Kasi bubuksan mo lang yan. Ang radyo mo, ayun na kagad. Di ba?